Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. Huling Biyernes ng Agosto, kaya't narito at inalam natin kung ano ang magiging panahon bukas, huling araw ng Agosto at unang araw ng Setyembre. I-check natin yan mula sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Simulan po natin sa Baguio City. Magpapakita ang init ng araw pero syempre malamig pa rin po dahil maglalaro ang agwat ng temperatura sa 15 to 25 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, magandang panahon ang aasahan sa susunod na 3 araw. Mainit po sa umaga at tanghali pero pagsapit ng hapon o gabi ay posible makaranas ng thunderstorms. Punta naman tayo sa Metro Cebu, magiging bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog simula bukas hanggang sa Lunes. Sa Metro Davao, fair weather po ang mararanasan pero maging handa pa rin sa mga isolated thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi bukas, sa Linggo at sa Lunes. At sa Zamboanga City, dalhin po ang inyong mga payong dahil makakaranas tayo dyan ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms simula bukas hanggang sa Lunes. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas sa isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Alamin kung ano nga ba ang mga panganib na dulot ng isang lindol dito sa napapanahong kaalaman. Kapag ang isang lugar ay tinamaan ng lindol, hindi lang pagyanig ang nangyayari, may ilan pang mga panganib itong dulot. Ang pagyanig, maaaring makalikha ng landslide o ang pagguho ng lupa mula sa matataas at bulubunduking lugar. Maaari ring magkaroon ng liquefaction. Sa ganitong pangyayari, lumalambot ang lupa dahil sa sobrang paggalaw nito. At dahil din sa pagkabasa ng lupa sa mga coastal areas kaya ito lumalambot. Sanhi nito ang pagguho ng mga gusali, tulay at iba pang mga infrastruktura dahil sa mahihinang pundasyon ng mga ito. Nangyayari ito sa mga lugar na malapit sa dagat. Ground rupture naman ang paggalaw ng mga fault na sanhi ng lindol na nagiging dahilan ng displacement ng lupa. Ang sand boils naman ay nangyayari kapag ang pressure ng tubig sa ilalim ng lupa ay mapuwersang lumabas sa ibabaw ng lupa. Dapat namang mag-ingat ang mga komunidad sa tabi o malalapit sa dagat dahil maaaring maging sanhi ng lindol ang tsunami, ang malalaking mga alon papunta sa kalupaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Mga kababayan, para lagi kayong updated, please follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. I-synchronize rin ang inyong orasan sa Philippine Standard Time. Ang oras ngayon ay 2:57 ng hapon. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang hapon.